Mahal kita, ngunit paalam. Episode 1. Hindi ko maiwasang hindi umiyak sa tuwing naaalala ko ang kantang ito. Ang huling kanta na pinarinig niya sa akin bago niya ako iwan. Kahit anong gawin ko, ay di siya mawala sa isip ko. Dahil siya lamang ang nagbibigay ng kulay sa magulo kong mundo. Napapikit ako habang inaalala ko ang masasaya naming alaala ng babaeng pinakamamahal ko. Good morning, Kate. Masayang bati niya sa akin. Naka-school uniform siya at nandito siya ngayon sa tapat ng bahay namin para sabayan ako na pumasok ng school. She is my childhood best friend. Since malapit lamang ang bahay namin, ay lagi kaming naglalaro mula pa noon. Kaya naman, naging malapit ang loob namin sa isa't isa. Nasa high school na kami at mas naging malapit pa ang loob ko sa kanya. Good morning din, Erica. Ang aga mo ngayon nakangiting sabi ko. Lagi naman akong maaga ikaw lang yung hindi. Tara na nga, baka malit pa tayo. Sabi nito at hinawakan ang kamay ko. Napangiti ako habang nakatingin sa kanya. Napakaganda ni Erica at kilala siya sa school dahil sa talent niya sa pagkanta. Ganon din naman ako, pero sa tingin ko, wala nang hihigit pa sa kanya. Malapit lamang ang school sa bahay namin. Kaya naman, nilalakad lamang namin ito. Makalipas ang ilang sandali, ay nakarating na rin kami sa wakas sa Nicholas Lights National High School. Ito ang unang araw ng aming klase bilang grade 12. Masyado na naman tayong maaga. Baka next time magpalit tayo ng konti, sabi ko dito. Hay nako Kate, ano ka ba? Mas okay na nga yung masyadong maaga para maraming magawa at makapag-relax pang utak natin. Ang mabuti pa, doon tayo sa bench tumambay matapos bumili ng snacks. Ilibre mo ko. Malambing na sabi ni Erica habang nakahawak sa braso ko. Okay, sige na nga. Tara na, bumili na tayo ng sabay. Sabi ko, sabay hila sa kanya. Anong gusto mo? Tanong ko rito. Habang dinudukot ko ang aking pera sa bulsa. Ito na lang Kate Mukhang masarap to. Nakangiting sabi nito. O sige, binili ko nga ito at bumili na rin kami ng drinks para sa aming dalawa. Saka naglakad kami papunta sa bench. Salamat sa libre Kate, ang bait mo talaga best friend ko. Pa-cute na sabi nito. Napangiti naman ako doon. Pero kasabay nito ay lihim na pagkalungkot. Best friend? Hanggang best friend lamang ba ako sa kanya? Mula pa noon, mayroon na talaga akong lihim na pagtingin sa kanya. Pero, hindi ko ito masabi. Dahil, natatakot ako na baka layuan niya ako. She has a lot of admirers sa school na ito. At ganun din naman ako. Pero, wala akong gusto sa kanila. Maging si Carl na nagpapakita ng pagkagusto sa akin ay hindi ko magustuhan. Kahit anong gawin ko, ay wala talaga akong gusto sa kanya. May kakaiba akong nararamdaman sa sarili ko na parang pakiramdam ko ay hindi ko dapat maramdaman. Dahil alam ko na ito ay mali. I come from a religious family at nag-iisa lang akong anak. Laging pinapaalala sa akin ng mga magulang ko ang tungkol sa salita ng Diyos. Pinapabasa rin sa akin ni Mama ang Bible habang nakikinig siya at makatulog siya. Naisip ko minsan, napaka-unfair ng mundo. Kasi, bakit hindi na lang ako mabuhay at sundin ang gusto ko? Bakit kailangan ko pang sumunod sa mga utos na hindi ko maintindihan? Nakatingin ako kay Erica habang kumakain siya. Gustong gusto ko talaga siya. Magugustuhan rin kaya niya ako. May problema ba, Kate? Kanina ka pa kasi tulala dyan Takang tanong nito. Wala naman,
kumain ka lang dyan. Sabi ko na nakangiti. Sure ka? Gusto mo subuan kita? Sabi nito, sabay lapit ng pagkain sa akin. Say ah! Nakangiting sabi nito. Ikaw talaga? Sige na nga. Sabi ko, sabay nga. Maya-maya ay nag-ring na ang bell. Tara na Kate, sabi ni Erica, sabay dampot ng bag niya at hinila ang kamay ko. Nang makarating kami malapit sa flagpole, ay magkahawak pa rin ang kamay namin hanggang magsimula na ang flag ceremony. Medyo madami na rin ang estudyante at nag-umpisa na kaming mag-line. Dito ka Kate, ikaw ang mauna. La, bakit ako ang mauna? Mas matangkad pa kaya ako sa'yo, sabi ko. Ako kayang mas matangkad no? Asa ka pa? Sabi nito na tumatawa. Hay, sige na nga. Sabi ko kaya pinili ko na lang na mauna sa line kahit mas matangkad pa talaga ako sa kanya. Napansin ko na marami na naman ang nakatingin sa amin. Kilala kasi kami sa school na ito, lalo na si Erica. Mas marami pa nga siyang admirer kaysa sa akin eh. Kaya, naiinis ako kasi marami ang lumalapit sa kanya. At naiinis rin ako tuwing may kausap siyang iba. Sa wakas ay natapos na rin ang flag ceremony. Kainis ang init, reklamo ko. Oo nga, tara na, sabi ni Erica at hinawakan niya ang kamay ko. Uy, sinong tomboy sa inyong dalawa ha? Sabi ni Alan. Kakarating lang namin ngayon sa room namin. Nagkatingin na naman kami ni Erica sabay sabi na, Ikaw! Lo, di ko yo, baka ikaw. Depends ako. Ikaw kaya yun no? Deny naman ito. Ewan ko sa inyo, baka paras ko yung dalawa. Tawang-tawa na sabi ni Alan. Hindi yan totoo Alan. Dahil magiging kami ni Kate soon. Sabat ni Carl. 4th year college na ito sa kurso na BSBA. At dahil malapit lang ang university ito sa school namin, ay dumalo na naman ito sa akin. Yak, kadiri ang Carl na to. Asa ka pa? Sabi ko sa isip ko. Nakita ko na nakatingin sa akin si Erica sabay ngiti. Tama yun. At alam ko, nasasagutin din na ako ni Erica. Sabat naman ng best friend nito na si Vincent. Sabay kindat dito. Kaya nainis talaga ako ng sobra. Magkaklase sila sa college kaya naiinis ako dahil dito sila tumatambay. Nakita ko na napaiding si Erica dahil sa sinabi niyang yun. Hay, ang sarap suntukin ng Vincent na yun. Kainis at lalo na ang asungot na Carl na to. Sabi ko sa isip ko habang nakakuyom ang kamay. Pero hindi ko yun pinahalata kasi baka may ma-black eye dito. Uy Kuya Carl, ba't ka nandito? Wala ka bang klase? Umalis na nga kayo, magkaklase na kami. Inis na sabi ko at sakto naman na dumating na ang teacher kaya umalis na sila. Hay, mabuti naman nag-umpisa na ulit ang klase. Na magsimula ng klase ay isa-isa na kaming pinakilala sa harap. Medyo marami palang transferee dito, pero wala akong pakialam doon. Dahil ang mahalaga ay katabi ko si Erica sa upuan. Uy Kate, ang daming gwapo oh. Baka ma-inlove kasi sa kanila ha. Panunokso nito sa akin. Never akong may inlove sa kanila Erica. Sabi ko na nakangiti, pero sa isip ko, dahil sa'yo lang ako magkakagusto. Gusto ko sana yung sabihin sa kanya, pero natatakot ako. Pagkatapos ng klase, ito na naman kami. Pinutakti na naman kami ng maraming boys. Nandito na naman sila sa upuan namin nakatambay. Hi Erica, ako nga pala si Jeff. Pakilala nito. Sabay abot ng kamay. By the way, pwede ba kitang maging kaibigan? Bago pa kasi ako rito eh. Sure, sabi nito sabay abot ng kamay. Hay, ang sarap manuntok. Ako naman si Andrew, ikaw si Kate, di ba? Magpinsan kami ni Jeff. Bakit ko? Hindi ko naman tinatanong eh. Ninitian ko lang siya ng super plastic. Gusto ko na talagang umalis. Marami pang nagpakilala sa kanya at tahimik lang ako. Pero deep inside, gusto ko nang sumabog sa galit. Kung gusto nyo, sumabay na kayo sa amin. Pupunta kami ng kantin, ililibre namin kayo. Sabi nila. Sige ba, gusto ko yan, sabi ni Erica. Tiningnan ko siya ng masama. Erica, we can buy our own food, sabi ko. Sige na Kate, mas masarap ang libre.
Sabi nito sabay kindat. Hay, mahilig talaga siya sa libre. Sa kantin, sumabay nga siya sa kanila. Kaya naman, ay wala na akong magawa kung hindi ang sumunod. Nagkwentuhan lang sila at nagtatawanan. Ang tahimik mo ata, Kate. May problema ka ba? Di mo kasi ginagalaw ang food mo. Pansin ni Andrew. Wala akong gana. Sabi ko na nakasimangot dahil nakita ko kung gaano kalapit si Jeff kay Erica. Kumain ka na, Kate. Baka gusto mo subuan ulit kita? Sabi ni Erica na tila ng aasar. Ayoko. Sabi ko sabay alis. Kate! Tawag niya. Pero di ko siya pinansin. Bumalik ako na mag-isa sa room. Nainis na inis. At pakiramdam ko, ay anumang oras isasabog na ako sa galit. Ayos ka lang ba, Kate? Sabi ng lalaki sa likod ko. Pero di ko siya pinansin. Nabigla ako na hinila niya ang kamay ko. Bitawan mo nga ako, Carl. Nandito ka na naman. Wala ba kayong pasok? Sabi ko sabay hila ng kamay ko pabalik. Umupo na lang ako doon nang mag-isa at di na niya ako ginugulo. Nagpretend ako na natutulog hanggang sa may tumapik sa balikat ko. Kate, ano bang nangyari sa'yo? Sorry ha, nagbibiro lang ako kanina. Ani ni Erica, pero di ko siya pinansin. Kate, sorry na please. Tiningnan ko siya sa mata at nakita ko ang pag-aalala sa mukha niya. Okay, sorry din kung naging OA ako. Malungkot na kong sabi. Ayos lang. Ano pa kasi ang problema? Pwede mo namang sabihin sa akin eh. Kanina ko pa kasi napapansin na tila may kakaiba sa'yo. Hindi ka naman ganito dati ah. Oo, hindi ako ganito dati. Kasi ngayon ko lang ito pinaramdam sa'yo. Sabi ko sa isip ko. Huwag mo nalang pansinin. Ah, siguro may dalaw ka ngayon kaya ka ganyan no. Hey, wala kaya no? Kung wala kang dalaw, baka naman masakit ang tiyan mo o ang ulo mo. Sabi nito na tila nag-iisip. Wala akong sakit. Inisasabi ko pero nabigla ako kasi hinawakan niya ang noo ko. Wala ka namang lagnat. Bakit kaya? Sabi nito na tila nag-iisip. Tigilan mo nga ako, Erica. Wala nga akong sakit at ayos lang ako. Sabi ko dito sabay irap. Ah, okay. Siya nga pala. Naalala mo si Vincent, diba? Malapit na siyang magtapos ng college. At ang sabi niya sa akin, pupunta raw siya sa bahay namin para magpaalam sa papa ko. Alam mo, kinakabahan ako. Kasi best friend ni papa ang papa niya eh. Baka pagkasunduan kami ikasal. Di ba ganun din si Carl sa'yo? Magkaparehas tayo ng sitwasyon, di ba? Mas lalo pa akong nainis kasi tama siya. Gusto rin ng mga magulang ko na ikasal ako kay Carl. Magkasosyo sa negosyo ang mga magulang namin. Kaya gusto nila na ikasal ako kay Carl para matulungan ako nito na mag-manage ng aming negosyo. Gusto mo ba siya? Tanong ko rito. Hindi eh. How about ikaw? Gusto mo ba si Carl? Hindi rin. Sabi ko sabay iling. Pareho pala tayo. Sabi nito na nakayoko at hinawakan ng kamay ko na ikinabigla ko. Erica, after class, may sasabihin ako sa'yo. Doon tayo sa park na tayong dalawa lang. Seryosong sabi ko rito. Okay, sige Kate. Maraming salamat sa panonood. Sana abangan niyo ang mga susunod natin na episodes. Please follow my page. Thank you po and God bless everyone.